Sa dami ho ng mga taong nangangailangan sa ngayon, hindi rin po lingid sa ating lahat, sa inyo, na ang daming mga needs that needs to be met. Pero dahil sa kakapusan ng ating resources, we tend to let people down. Wala akong hangad ang mga mabubuting tao kundi ang makapagpagaan ng buhay ng iba, matulungan kahit paano maibsan ang kanilang pangailangan. Nga na nga lamang tayong mga nagnanais tumulong, dumaraan din sa kakapusan. Kaya hindi maiwasan na maraming tao ang talagang ang panalangin, Lord, payamanin mo ako. Panginoon, panalunin mo ko sa loto, panalunin mo ko sa kung ano sugal, which is very wrong. Kasi ang hangarin nila ay makatulong. Yung bottom line is, if I am wealthy, if I'm rich, if I am prosperous, I will be able to help. Magandang intensyon, pero hindi lang naman po tayo pwedeng maging makatulong o makapagpaga ng buhay sa magitan lang ng material na bagay. Pag-usapan natin ngayong hapon, may mga bagay na pagpapala. We could be prosperous kahit medyo kapos sa material na bagay. If we have that right heart para pagaanin ang buhay ng iba, may blessing po ang prosperity. At hindi tayo magiging negatibo pagka wala kang pera, wala kang material na bagay, because you can still be considered prosperous because you have the blessing. Magandang araw sa inyo lahat. Ito po yung lingkod, Fred de Guzman, ang squad leader, ang life coach ng Squad 240. Kapiling po natin ating mga butihing squad members at panalangin nyo kami patuloy. Lalo na po ang mga nasa araw-araw panganib ng buhay. Kasama po natin ang mga kapatid natin dito sa Bulacan, of course, pati sa labas ng bansa. I hope you would write any comment or even prayer request para alam po namin kayo ay nariyan at magkaugnay tayo. Again, ito po yung likod, Fred de Guzman. Pag-usapan natin ang the blessing of prosperity. Basahin natin ang Biblia. Deuteronomy 8:17 to 18. Baka iyong sabihin sa iyong puso, ang aking kapangyarihan, ang lakas ng aking kamay ay ang siyang nagbigay sa akin ng kayamanan ito. Huwag naman mangyari that there would come a time na pag pinagpala tayo ng Diyos materially, ng ibang mga bagay pa, na you felt so prosperous, then you would say, kaya ako yumaman dahil sa galing ko. Dahil sa aking talino. Because of my ability. Sabi ng Bible, huwag mong sabihin dahil sa iyong kamay, yumaman ka. Kundi iyong alalahanin ang Panginoon mong Diyos sapag siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ng kayamanan. It's always God who blesses us upang kanyang papagtibayin ang kanyang tipan sa kanyang isinumpa sa iyong mga magulang gaya sa araw na ito. So, always remember, God is the source of all that we enjoy in life. Huwag niyo kakalimutan na ang Diyos ang dahilan. Kaya ka buhay ngayon, kaya ka may lakas, kaya ka humihinga. Ano ba yung tunay na pagpapala? Ano po ba yung tunay na prosperity? And God grants prosperity from His abundant resources. Hindi mo kayang ubusan ng yaman ng Diyos. Even the richest man in the world has not enough to supply the needs of others. Pero Diyos lang ang may kakayahan na tumulong sa atin. Hindi mo siya kayang ubusan. And we are wrong when we equate prosperity
with financial and material abundance. Yes, prosperity partly has material abundance, but partly it's having more than material blessing. It's more than having material things. Ang Diyos po ay nagkakaloob ng kaunlaran sa buhay sa ating araw-araw na galaw. Hindi man natin napapansin, but you must believe that you already have wealth and prosperity if you have your family. If you have good relationship with your family, with your co-workers, if you have good life among your peers, if you have good communications with each other, if you have good career, sa ating mga nasa ministry, if your ministry is growing and nagpapatuloy kahit struggling, so you may be lacking material wealth, you may be lacking money, pero if you have that family supporting you, loving each other, respecting one another, sa trabaho, maayos ang unawaan ninyo, maayos ang galawan ninyo, doing your work, that's already part of prosperity. We cannot gain prosperity on our own might. Lagi, Diyos din ang dahilan. Sa Psalm 50, 10-11, sapagkat bawat hayop sa gubat ay akin, sabi ng Diyos, hayop sa libong burol, nakikilala ko ang lahat ng mga ibon sa mga bundok at ang mga mababangis na hayop sa parang ay akin. All things owned by God. Huwag tayo maniwala rin sa isang retarded na sabi niya siya may-ari na ating kaluluwa. Yung mga ganong imbecile, inapapahamak. Ang masakit nun, yung mga naniwala sa kanya, ang pinahamak din niya. God owns everything. God owns your soul. I mean, si Kristo po ang may-ari ng lahat ng bagay. Even your very own soul, pag-aari ni Kristo. Siya po may likha sa atin. Siya po ang ating Diyos. So, prosperity is about proper priorities. Prosperity involves hard work, giving and receiving. Prosperity involves sowing and reaping. So the greatest measure of our prosperity, yung ating relationship with sa Diyos, at ating relationship sa ating family, sa ating co-workers. So when we make God as our top priority, meaning in all things we seek Him, in all things we ask His will, in all things we trust Him, and we delight in Him, and we always thank God for our family, for our work. We thank Him for whatever blessing we receive. We delight in His word every day. I believe God will provide for us and He will prosper the work of your hands. Work with God. Do not let a day without communicating with Him. Paggising pa lang sa umaga, pasalamat tayo sa Diyos, panibagong araw, sa kalakasan. And God blesses hard work. He will not tolerate laziness, idleness. He rewards diligence. At ang paglingkod natin, ang katapatan natin, He returns tenfold or even hundredfold. Kung ano man ang in-offer niyo sa kanyang time, talent, or treasure, sa church, sa trabaho, sa family, God will 100-fold reward you with it. So when we support the work of the ministry, tulad sa ating mga magkakapatid sa Panginoon, when you do your work, your job properly, you're making God's kingdom perfectly well. He makes blessings abound. Proverbs 10:4, siya'y nagiging dukha na gumagawa ng kamay na walang kasipagan. Sapagkat tamad, God will never bless. I mean, God will never tolerate laziness. Sa mga nagbabaliwala ng responsibilidad sa trabaho, sa mga cutting corners, sino-shortcut ang trabaho.
God will never bless such work. Ngunit yumayaman ng kamay ng masipag. Proverbs 14:23, lahat ng gawain ay may pakinabang, ngunit ang tabil ng mga labi ay naghahatid ng karalitaan. Ang kasipagan ng kamay may pakinabang, pero ang walang ginawa kundi magdadaldal lang, magkukwento lang, at magchichismis lang, anong ginagawa kundi dumaldal, hindi ho giginawa buhay, karalitaan ng kanilang babagsakan. Luke 6:38, magbigay kayo, kayo ibibigyan, takal na mabuti, siksik, liglig, umaapaw, ay ibibigay nila sa inyong kandungan sapagkat sa panukat na inyong isukat, doon din kayo muling susukatin. So the amount you give with your work, in the ministry, with your family, lalong-lalo of course sa Diyos, will determine the amount you get back. Prosperity is about blessing the generation after us. Hindi lamang ikaw pagpalain sa ating panahon, kundi you are doing this to make the next generation prosperous. God's covenant and promise of prosperity ay talagang nakalaan pa rin sa ating mga descendants. And when we keep our faith in Him, He will bless our children. He will bless the next generation. Genesis 17:7, I will establish my covenant between me and thee and thy seed after thee in their generations for an everlasting covenant, to be a God unto them and to thy seed. So, gumayak tayo sa pagpapalang ibibigay ng Diyos. Let us be prepared to prosper because God wants you to prosper. God wants us na maging maunlad ng buhay. Ecclesiastes 11 verses 1 to 10, we will discuss that later. Pero, or basahin na lang ninyo, it is not prosperity gospel ang pinag-uusapan natin, but God's desire for us to have true prosperity. God wants us to be financially stable. God wants us to be spiritually nourished. Ito sabi ng Bible, Psalm 1 verse 3, and he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth fruit in his season. His leaf also shall not wither, whatsoever he doeth shall prosper. Pero pagka ikaw ay nasa Panginoon, pag gumagawa ng tama, pagdatili ka sa kanyang kalooban, pag ang salita ng Diyos laging bagay na yung buhay, ikay matatanim na parang puno sa tabi ng tubig. You will be sustained. 3 John chapter 1 verse 2, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Yan ang panalangin ni Brother John. Ika'y pagpalain, hindi lang ang iyong kaluluwa, kundi pati ang iyong kalusugan. That's what God desires. Maging maganda kalusugan natin. That's why ayaw ng Diyos na sinisira natin ang katawan sa magitan ng mga bisyo. Because this is God's body. This is God's temple. Pag winasak po natin ito, wawasakin tayo ng Diyos. 1 Corinthians chapter 3. Psalm 35 verse 27, dakilain ng Panginoon na nalulugod sa kaginhawaan ng kanyang lingkod. So, God is pleased to see His servants prosper. Kayo at ako, na lingkod ng Diyos, tayong mga anak ng Diyos, walang hinangad ng Diyos, kundi kayo ay makita niyang gumiginhawa. Ayon sa kanyang term, hindi po sa ating paraan. And I'm not claiming you'll become a millionaire and live a life of luxury tulad ng maraming tao ngayon na hindi mo alam kung saan galing kayamanan. Hindi ko mo you have lots of money, okay ka na. Hindi ho. Ang tao po na katakot-takot ng pera o mga ikangay naabutan ng maleta o yung mga uumapaw ang pera sa bangko at ang pera sa kahan nila sa bahay, pero hindi masaya. Hindi po galing sa Diyos ang pagpapalang yan. Pero sabi ng Bible, Proverbs 10:22, ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman at di niya idinadagdag ang kapanglawan. You have all the money, pero ang mukha mo'y nakasimangot, lagi kang konsumido, lagi kang problemado, at feeling mo lagi kang kulang. You even not there to help anybody. At natatakot kang mabawasan yung pera.
You know why? Because God is not the one who blessed you. Ang kayamanan pong bigyan ng Diyos, ang pagpalang bigyan ng Diyos, ay hindi nagdudulot ng kapanglawan. Manapa ito nagdudulot ng kasiyahan. You will be happy receiving the blessings and happy to share them. Pagaanin ang buhay ng kapwa. The wisest man ever lived, liban sa Panginoong Hesus, ay si Solomon. And let me give you the principles of prosperity na pwede natin i-apply sa ating buhay. One, if you will read Ecclesiastes 11:1, cast thy bread upon the waters, for you shall find it after many days. Ano ibig sabihin dito? I would say it's an investment principle. You want to prosper? Learn to invest. Sabi niya, magtapon ka, maglagay kang tinapay sa tubig, and after many days, makikita mo pa rin dyan. That is investment. Si Solomon po, during his time, kung babasahin niyo, 1 Kings 10, he was a trader. He was investing in ships, sending the ship across the seas. He was casting bread upon the waters. Sometimes, after 3 long years, saka babalik ang mga barkong yan, and they returned with unbelievable riches. Ang sinasabi ng Panginoon dito, invest. Remember yung parable sa Matthew 25, parable of the talents, pinagbibigyan ng Panginoon sa lupa yung tao niya ng 10, 5, isa na talent. And pagbalik ng Panginoon nila sa lupa, chinek niya, o ikaw yung 5, naging 10, and He blessed them, binigay niya yun, and isa naging 4, so pinagpala. And the last one, whom you receive 1 talent, sabi niya, kumusta? Hindi ko ginamit. Inilibing ko sa lupa. Baka malugi. At nung malaman niyo ang kanyang Panginoon, siya pinagalitan at tinapon sa labas kung saan nagngangalit ang ngipin. Ang sagot ng kanyang boss, the wicked and slothful servant. Ininvest mo na lang sana yan o inilagay mo sa bangko para tumubo. Mga kapatid, we are all stewards of God. Pinagtiwalaan ka ng buhay, ng family, trabaho. Pinagtiwalaan tayo ng bagay na mula sa Diyos. You need to take care of it. Pinagtiwalaan ka ng resources, invest it sa magandang bagay. Ibang tao nanalo kung saan inubos ng iinong kasusugal. Ang ating responsibilidad is to grow His investment. Pagyamanin natin ang pinagkatiwala sa atin. And we must not be greedy and prideful, kundi tayo maging wise servant. Proverbs 13:20, he that walketh with wise men shall be wise, but companion of fools shall be destroyed. Sabi ng Bible, ang samahan mo mga tao na may wisdom. Huwag kang sumama sa mga fools. Alam nyo, sabi ko nga na madalas merong 5 tao na mangmang, tamad, chismoso, lasinggero, punong-puno ng bisyo, sumama ka dyan. Later on, magiging pang-anim ka. You will never get them out. Kundi lang talaga makakalala kay Kristo yung mga yan. Pagka may kasama ka laging chismoso, mapanira, 5 sila na wala na ginawa kundi maghanap ng butas, pabagsakin ng mga tao, later on, you will be pang-anim sa kanila na. Sabi ng Bible, if you lack wisdom, let him ask of God. James 1:5. So, investment principle. Secondly, diversification principle. Ecclesiastes 11:2. Magbigay ka ng bahagi sa 7, sa 8, sapagkat di mo nalalaman kung anong kasamaan ang mangyayari sa lupa. Ang sinasabi ito ng Bible, prinsipyo pa rin, para tayo pagpalain, take shares in several adventures. Huwag mo ilagay sa isang basket ang lahat ng itlog. Yan po isang payo ng isang bilyonaryo. Naglagay siya ng investment kung saan-saan. So diversify as you invest. Preparation principle. So, lagi kang ready para sa mga unforeseen na bagay. Nakita mo yung future ng pera mo, future ng investment, pero be prepared for the unseen. Rainy days are coming, sooner or later. Darating ang bagyo. Huwag mo sabihin, bahala ang Diyos, bahala si Batman. Hindi mo pwedeng pagkatiwala na ganun lang. Kailangan aralin mabuti. If you do not prepare, that is not trust. If you do not prepare, hindi mo inaral mabuti, that is presumption. Sabi ng Bible, Psalms 19 verse 13,
Keep back thy servant from presumptuous sin. Yung kapalaluan. Huwag yung, bahala na sila dyan. Tumulong na ako, nag-invest na ako, bahala na dyan. No, kailangan aralin mabuti. Huwag pabayaan. Lesson from the ant. Proverbs 6 verse 6. Go to the ant, thou sluggard. Consider her ways and be wise. So let's be prepared for the rainy days. So let's try to save for the future. Sabi sa Proverbs 21:20, there is treasure to be desired and oil in the dwelling of the wise. But a foolish man spendeth it up. So ang tao na walang ginawa kundi waldas dito, waldas doon, gastos dito, gastos doon, na walang kapararakan, feeling niya hindi siya mauubusan ng pera. That man is a foolish man. Pero sabi ng Bible, treasure to be desired and oil in the dwelling of the wise. So, huwag nating sabihin lang, kakatiwala ko na sa Diyos yan, baala na Diyos yan. At hindi niya inaasikaso. Mga kapatid, faith and prudence are not in competition with each other. Dapat may pananampalataya ka at ginagamit natin ang kokote natin. Pang-apat, by the way, Proverbs 14:18, the simple inherit folly, but the prudent are crowned with knowledge. Venture principle. Ibig sabihin, take some risk. Kumbaga, hindi ko sabing magbaraha kayo, magsugal kayo sa casino, pero in this life, you need to gamble. You need to take some risk. Kumbaga, matuto ka rin sumugal sa buhay. Hindi ko sa magsugal para sugalan, no. Alam niyo ibig sabihin, take some risk. Venture. Every farmer na nagtanim ng binhi, pagkatapos bukalin, ayusin na lahat, then nagtanim ng binhi, and then after, inayos na lahat na taniman. At alam niya, isang araw pagkakakitaan niya ito, inayos niya, nisikasa niya, nilagyan ng fertilizer. Then after that, he would say, Lord, it's now yours. Inayos ko na lahat. Bless my farm. So, ang taong ganon ay pinagpapala ng Diyos. Sumugal siya ng lakas, panahon, pera, nag-invest doon. God will bless such effort. 5. Work principle. 11 verse 6. Iasik mo sa umaga ang iyong binhi, huwag mo iurong ang iyong kamay sa hapon, sapagkat di mo nalalaman kung alin ang tutubo. Kung ito o yun, kapwa magiging mabuti. Ito yung prinsipyo yung tinuturo naman sa atin. Principle of diversification. Kabarkada yan ng prinsipyo ng gawa. Proverbs 20 verse 4. Ang tamad ay hindi mag-aararo dahil sa tagginaw, kaya't siya ay magpapalimos sa pag-ani at walang anuman. In short, huwag tamad. Maraming excuses, maraming alibi. Sabi ng Bible sa 2 Thessalonians 3:10, ang aming iniutos sa inyo, sino man ay ayaw gumawa, huwag namang kumain. Sapagkat amin nababalita ng ilan sa inyo na nagsisilakad ng walang kaayusan. May mga tao gusto lang pagkakainan, gusto lang pag kami pakinabang, pero pag gagawa na, hindi mo na mahagilap. May ganyan tao. Ang gagaling ng pang-amoy pag may mga biyaya. Pero pagka trabaho, pagpapagal, pagsisikap, hindi mo maagihap. Naparaming alibay. Ayaw po ng Diyos ng ganon. Na di man lang nagsisigawa, kundi mga mapakailan pa sa bagay ng iba. Ang tatamad na, hindi pa nagkakipag-cooperate. Hindi, pag may pagpapala, gusto sila bida. Number 6, perspective principle, verses 6 to 9, na Ecclesiastes 11. Sabi ng Bible, di mo nalalaman kung alin ang tutubo. Ito o yun, kung kapwa magiging mabuti. Lahat ng dumarating ay walang kabuluhan, ngunit talastasin mo na dahil sa lahat ng mga bagay na ito, dadalhin ka ng Diyos sa katulan. So maganda ng tamang pananaw. You enjoy life, but remember, bad days will come. Maganda panahon ngayon, but remember, maging gaya ka sapagkat isang araw, baka magkasakit ka. So you are going to die. Bago tayo pumanaw, ilisanin ng mundo, tiyakin natin tayo ay nasa maayos. So you enjoy life now. Okay? God wants you to enjoy life. Kung meron tayong mabubuting bagay na ngayon, tinatamasang magagandang bagay, enjoy them, and thank God for them. And just hindi kill joy. God wants to bless you. God wants to prosper you, and He was actually
a people person na pagbintangan nga siyang glutton and beaver dahil siya'y nakikihalubilo sa mga tao. Pero he wants people to know that he wants to bless them and he wants people to be happy but holy. Ang mga tao, even his accusers, envied how much God enjoyed life. There are people who will never be happy seeing you being blessed. There will always people who will hate you even more pag nakitang ikaw ay umaasenso. Pero hindi sila dapat makapagpigil, makapagpahinto. Tuloy tayo sa pagpapagal, pagsisikap sa buhay. Ecclesiastes 2:24, walang maigi sa tao kundi ang kumain at uminom at pagalaking mabuti ang kanyang kaluluwa sa kanyang gawa. Ito man ay akin nakita mula sa kamay ng Diyos. So if God is showering you with blessing, if He prospers you, if God gives you a home, if God gives you a work, a career, or something to do na makapagsusustain na yung buhay, enjoy it. Thankful dapat tayo sa Diyos. If you sit down in a dinner with your family, with your friends, magpasalamat tayo sa Diyos. Meron tayong tinanggap na biyaya, thank Him. So, if you have your brothers and sisters, mahal sa buhay, magulang hanggang ngayon, pasalamatan niyo sila. Thank God for them. And let them bless your heart. And do the best you can to be a blessing to them. Remember, God is good. Huwag niyo kalimutan. Psalm 84:11, sapagkat ang Panginoong Diyos ay araw at kalasag, ang Panginoon ay magbibigay ng biyaya at kaluwalhatian, di siya magkakait ng anumang mabuting bagay sa nagsisilakad ng matuwid. Remember, God will not withhold any good thing to them who walk uprightly. Lakad tayo ng mabuti, lakad tayo ng tuwid, lakad tayo ng maayos. God will bless you. And finally, number 7, accountability principle. Stop growing old. Let's grow up. Put away pessimism, sarcasm, put away sin, put away wickedness. Live wisely as a good steward. Hingin natin sa Diyos, Panginoon, how much of this ang para sa akin? How much of this should I give? How much of this should I invest? How much of this should I share? Lahat naman ito sa iyo. Lahat naman ito pag-aari mo. Isang araw harap ako sa iyo, Panginoon. Diyos, tulungan mo ko, gabayan mo ko sa mga biyaya mo ito. What you call your own is it's not actually yours. Manager lang tayo ng Diyos. God owns everything. Pati ang ating buhay pag-aari ng Diyos. And He has all the rights to dictate us. Let's be a welcoming sa kanyang mga sasabihin. So, the blessing of prosperity, depending on your relationship with God, and if God blesses you, be a blessing to others. Tulungan tayo ng Panginoon na, of course, laging magbigay kalakasan sa ating kapwa, especially sa ating family, at sa ating co-workers. Always be a blessing. Lagi ko na babanggit na whenever they heard or speak your name, it would put smile sa kanilang mga labi. Be a blessing to others. Patuloy niyo ipanalangin po si Fernando Datig, nating kasama dati sa squad, ganyan din po si Sir Jodrick Benedictus, ganyan din po of course, si Major Dale Allen Batle sa Bicol region. And then of course, God bless them and God bless our squad 240 sa pangunan ni Patrolman Reginald de la Cruz, Patrolman Francis Lloyd Legardo, Police Staff Sergeant Adio Burgess, Police Master Sergeant Rudolph Cesar Ramos, kasama rin si Police Master Sergeant Ryan Garcia. Pero niyo po si Police Staff Sergeant, Senior Master Sergeant Wilray Guillermo, Police Senior Master Sergeant Carlito Mendoza Jr., Police Executive Master Sergeant, ang aming Assistant Squad Leader, si Sir Joseph Aquino, and of course pray for Police Major Romeo de Guzman, ang aming Squad Leader. So we salute all of you sa inyong pagtatapat sa Panginoon. Ingatan kayo ng Diyos. And may God give you peace. Stay safe. Until next time, salamat po.